Ito sa mga kababayan nating may negosyong bigasan sa Pilipinas ay panoorin nyo nga ang videong ito at baka sakaling isang araw ay mag-cruise ang landas nyo. Itong babaeng ito ay nagpapanggap nga na ahente ng mga bigas kung saan ay tinatarget nga niya ang mga pwesto ng mga bigasan kung saan man sa Pilipinas. Mabuti na nga lamang at ang nakausap niya nung araw na yon, ang tindera ay mapagmatsyag at hindi nga ito nabiktima. Perfect. Ang gusto nga na nasabing nagpapanggap na ahente ay bigyan muna siya ng pera bago i-deliver ang nasabing mga bigas. Eh hindi naman pwede yung ganon. Dahil sa mga nagnenegosyo nga, kailangan hawak muna ang produkto bago magbayaran. Perfect. So kung ano nga ang ginagawang modus nitong nasabing babae at saka pala ng muka at sabi nga ng mga netizen ay hindi nga raw ito lumalaban ng patas. At para na rin maging aware tayo at makita natin kung paano niya ginagawa ang panglolokong ito, panoorin natin ang videong ito. Magkano daw po? 1370 times 6. 1,370 Yes, ma'am, yes, ma'am. 8,220. 10 to 8 to 20. Tanong ko po, kung may deliver daw yung bigas ni madam, may pangbayad ka na daw dyan? Meron po. Meron daw po. Mayroon yung ballpen mo. Ballpen. Gawa ko ng resibo. Ano yung magkano? 8,220 po. Yes. Oh, shit! Tsaka pansinin nyo yung resibo niya, oh. Papel-papelan lang. Wala naman talaga nakalagay na resibo kung talagang ahente siya. Walang nakalagay kung anong pangalan, walang nakalagay kung anong number. Basta lamang maliit na papel. Yes, ma'am. 8 to 20 na. Anong bigas daw po? Yung bigas, ano daw, tinatanong niyo kung anong bigas. Yung bigas nila na order nila sa akin. Kasi tumawag kasi sa akin in-orderan niyo po. Oo, umulan kasi kanina kaya Kaya hindi nyo pa po na-deliver. Magkano? Ay, Yan, ano? bayaran mo nga daw ito. Kaya Yung 8 to 20 raw po. Yes ma'am, yes ma'am. Sige po, sandali lang po. Ano na lang po name nila? Kunin ko rin po. Pangalan po nila. Name nyo po. Rowena, ito, iwan ko. Rowena. Rowena ano po? Ito na, kunin na lang mamaya daw ito. Yes ma'am, iwan ko na lang. Pwede po ba Gcash? Ay hindi kailangan namin yung pera. Biyahe kami. Kailangan po cash. Yes ma'am, tinatanong kong gikas po. Ah. Sige po. Tingnan ito na. Ang gara ng pag-ano ni ate, talagang laway is life. Yan nga pala si Rowena para sa kalaman natin lahat. Bilisan mo, tapunta na ako. Pagdating na lang po nung bigas. Hindi, nandun kasi ngayon na ano yung Kailangan resibo. ko po yung bigas muna bago ko po bayaran. Ay, bahala ka. Ayun ang sabi. Oh, sige po. Saka nakakita ng ganyang ahente na nung sinabi kailangan ng GCash or kailangan bayaran ng GCash ay ayaw niya. So sa panahon ngayon, lalo na yung mga ahente or mga negosyante, lahat naman yan ay may GCash nga at mas maganda nga kung talagang cashless transaction yung ginagawa natin. So sa ginagawa nga nitong babaeng ito ay obviously gustong-gusto niya makuha agad yung pera. Kaya kahit wala pa yung produkto ay gusto niya agad makubra yung bayad. Doon sa kanyang binebenta, di umano galing sa kanyang kausap. Kaya naman wag tayong basta-basta maniniwala sa ganitong klaseng mga modus. Hindi na nga ito bago. Marami na nga rin gumagawa ng mga ganitong klaseng panloloko. So i-orient natin yung ating mga kahera o yung mga nagbabantay ng ating tindahan kung sakaling maka-encounter sila ng ganitong klaseng mga tao, kumalma sila at wag silang basta-basta magpadala sa mga ginagawang strategy ng mga manlolokong ito para hindi sila maisahan at malugi ang ating negosyo. Perfect. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.